Hello again, magandang araw, and thank you for finding this vlog. Welcome sa part 2 ng aking Catanduanes vlog. So eto, maaga akong nagising. This was a Saturday. So ang unang ginawa ko is maglakad-lakad. Umulan magdamag neto. Tas dun yung accommodation ko, ayan, yung Joe Surf Inn. Tapos yung tapat niya is dagat. So, merong daanan dito, ganyan no, iskinita. Papuntang dagat. Dapat pala kahapon ginawa ko na to. Pero, ngayon ko lang na-realize. So, ko maglalakad-lakad nga ako. So, ano to, mga 6 in the morning. Kasi nagugutom ako. Pupunta ako sa Majestic Puraran para mag-breakfast. So, ayun, lakad-lakad lang muna. Therapy. Ang saya maglakad ng ganitong oras. So, makulimlim. Tapos walang tao. Tapos napaka-peaceful ng dagat. Ayan. Walang masyadong tao. Kulang ng tao dito. Tsaka may dalawang magsasaka dyan. And time check. It's... Hindi ko nakita yung oras. Basta yan. Yan. So, dun sa bandang unahan, nandun yung mga beach resort. Sabi ko magpipicture-picture muna ako dito. Pero hindi ko masyadong na-enjoy kasi nga mga bandang after 5 minutes na ito ay umulan na. At wala akong dalang payong. Tapos walang masisilungan na malapit. Kaya tumakbo talaga ako dun sa may Majestic Puraran. Yan o. Yung niya, yung sand niya, hindi siya puti. Makikita mo siya kapag malayo din, ganyan yung itsura niya. Yung parang pa-brown na pa-orange. Something ganon. I don't know this color, pero ganon yung itsura niya. Tapos eto naman, ayan, kanal yan. Tapos papunta dito yung dagat. Kaya ang linis ng nila, ng kanal. Kasi nga papunta ng dagat yung tubig. Hindi yan malalim. Akala ko malalim lang. Tinakbo ko lang. So, yun. Umulan nga. So, habang umuulan, nandito ako nagpatila. Dito sa Majestic. Tapos, sarado pa yung restaurant na yan. Kaya nagantay ako. So, habang nag-aantay na magbukas yung, yung restaurant, naglakad-lakad ako. Medyo malayo yung shore. Tapos, yun, tabi-tabi na yung mga resort dyan. Hindi ko na lang in-explore. Okay, so after kumain, hindi ko na pala na-videohan yung pag-breakfast ko. Tapos, after kumain, minadali ko na lang ngayon kasi sabi sa akin ng guide ko for this day. Ma'am, sunduin kita ng 8 a.m. So, hindi na si Onyong yung ko neto, ang guide ko. Ang guide ko na neto ay si Sir Joe. Vlog ako. Say hi! Taga dito din sa Puraran, taga Baras. And highly recommend siya ni Onyong. Kaya yun, sabi ni Onyong sa akin. Si Joe na lang ang susundo sa'yo. So ang gagawin namin is from Baras, from Puraran, bababa kami ng papuntang Bato. And then, Bato, that's a place in Catanduanes. Bababa kami puntang Bato. And then from Bato, ihatid niya ako sa Verac. Na doon ako mag-i-stay ng gabing to kasi nga kinabukasan yan is flight ko na pabalik ng Manila. So by the way, kung gusto nyo ng itinerary, i-share ko. Tapos kung gusto din ninyo ng contact details ni Onyong, i-share ko din kasi if ever na gusto nyo ng customized ang tour nyo, gagawan kayo ng itinerary ni Onyong. Ayan. So, eto, from Baras, papunta na kaming Bato. Ang pupuntahan namin is yung Sakahon Beach, tsaka yung Bote Lighthouse. So, marami na kaming dapat pupuntahan neto eh. Pero ang ginawa ko, syempre, as a tita and as a pagod, sabi ko, sir, skip na natin yung iba kasi gusto ko nang makauwi. Gusto ko nang mag-check-in after dun sa aking sa Verac at gusto kong matulog maghapon. So,
Medyo malayo ang ang biyahe namin from Baras papuntang Bato. Siguro mga 1 oras din to. So ito yung papakita ko ulit sa iyo yung way. And again, walang masyadong sasakyan. Parang kami lang. Meron man pero yung parang madalang. Napaka-peaceful. Oh, look. Ang ganda. 'Di ba? Tapos yung mga nasa lubong namin, mga motor, tricycle, walang masyadong jeep. Wala akong nakikitang jeep masyado dito. Kaya siguro lahat ng mga tao dito nakamotor or may private na sasakyan kasi ang hirap din ng commute. Ayan, eto si Sir Joe. Hindi ko nga lang siya na-videohan. Oh, hi sir. Bait niya. Tapos mainit. Ay, ito pala ang gusto ko sa panahong to kasi hindi siya masyadong mainit. Kasi kung mainit to, ay naku, nasunog kami. Kasi nga, ang haba ng biyahe. Tapos nakamotor pa kami. As in open. Ayan. So, almost, I think this was almost an hour. Ganyan lang yung mga tanawin. Look at that. Diba? Pakaganda. Hi po sa mga taga-Catanduanes. Hi sa inyo kung nanonood man kayo or napapanood nyo to. Hello po sa inyo. Pakaganda ng lugar ninyo. Hi. Sana all na lang. So, Catanduanes is also called as the Happy Island. May mga napapanood akong vlog. Tinatanong sila, bakit po the Happy Island ang tawag dito? Kasi syempre, Catanduanes is taga-welcome ng bagyo. Parati binabagyo ang Bicol. Kami, sa Bicol, parati kaming binabagyo, daanan ng bagyo. Pero, yung yung resilient na mga tao, happy pa rin, kahit na ganyan yung yung geographical location namin. Pero again, guys, let's not romanticize, resiliency. Dapat talaga accountable yung mga government officials natin, lalo na sa flood control. Kaya, sa mga susunod, ay naging political na no? Naging political na yung vlog. Pero gusto ko lang sabihin na dapat sa susunod na eleksyon, iboto na natin yung talagang tama. So yun, dito na kami sa Sakahon Beach. By the way, ang entrance fee na binayaran ko dito is, I think it's 30 pesos. 30 pesos ata, environmental fee. So ayan, may inakyat lang ako and this is the beach. Parang ang saya niya dito mag-overnight kasi walang masyadong tao. Oh. Napaka-peaceful. Pagpunta ko, ako lang ata yung tao dyan. Pero may mga may mga palabas na. Siguro nag-overnight yun. And then, mag-hike kami papunta dun sa lighthouse. Ito si Madam. Nakalimutan ko yung name ni Madam, pero, hi ma'am! Siya yung aking guide, so hindi ka pwedeng mag-hike or pupunta ng lighthouse nang walang guide. Napaka, required na may guide po. So, ang daw neto is, ang ratio is 4:1. So, isang guide, 4 na tao ang pwede niyang i-guide. So, kapag 5 na kayo, 2 na dapat. Ayan. So, napasabak ako sa hike nito kasi wala akong practice. Tapos, yung unang namin, puro paahon. Sabi ko, hala. Tapos, ang bilis pa nitong guide ko. Ang liksi. As nag-hike, as hikera, nahirapan ako dito. Pero, minadali lang namin to. 30 minutes lang namin ito ni Madam. Kasi nga, mabilis siya, nakakahiya naman na, parang ang bagal-bagal. At ang ganda, ang presko ng trail. Kasi napapaligiran siya ng puno. At hindi ka rin worry na maiitim ka dito kasi nga napapaligiran ng puno yung mga yung trail. So ang mga challenging part lang dito is yung mga bato, madulas, tapos hindi siya pantay, hindi pantay yung mga aapakan mo, kaya ingat-ingat na lang sa mga sa mga bato, ganyan, tingnan nyo. Ang kwento ni Madam nung
naglalakad kami. May kahapon daw, nung the day before this, may ginaid siya na ng pamilya. Tapos, yung tatay daw, may kasamang bata. Malapit na daw kami. Yung anak niya is, kinarga niya from baba hanggang sa lighthouse. Kaya, ayan. Nahihiya si madam sa magpa-video. Sabi ko, ma'am, videohan kita. Ayaw niya. Kaya look at that, oh. Ang ganda. Ito na lang malilim. And again, this whole video was shot on GoPro 10. Ito, sabi niya sa akin, malapit na. Mostly, hindi ako naniniwala sa, uy, malapit na tayo. Pag ganyan may hike. Pero this time around, naniniwala ako kay madam. Yung mga, dito, mga huni ng ibon na maririnig nyo, it's not edited. Kung anong maririnig nyo, fresh yan. Ay, fresh. Live yan. At kung pupunta kayo dito na may drone, ang ganda siguro. Kasi may mga nakita ako sa TikTok na pumunta sila dito, tapos may drone silang gamit. Tapos ang ganda, wala nga lang drone yung yung tour guide ko. Siguro kung may drone yun, ay nako. Pero wala. Maganda talaga dito, Since wala tayong drone, pasensya na guys, lang kayo, pagpasensya nyo na ang aking GoPro. So eto, inakyat ko siya, pero yung dulong-dulo niya hindi na pwedeng akyatin. Hanggang dito lang sa second layer. Shucks, ang ganda. Ang init, ang ganda ng panahon. Ay. Damn. So this is in the municipality of Bato. First, akala ko nun, tawag sa kanya Bato, kasi there is a municipality din in Kamsur, Bato. Yung binibilhan ng mga pansit Bato. They also have pansit here, pansit Bato. Masarap din, Diyos ko Lord, ang sarap. So yan ang overlooking from the lighthouse. So imagine nyo na lang kung may kung may drone, tapos yung shot nyo, aerial shot. Tapos dyan ka sa lighthouse. Ay, ang ganda. Check nyo na lang sa sa TikTok. Yung mga videos nila na may may pa-drone shot ng lighthouse. Pero parang lumang-luma na rin tong lighthouse na to dito sa Bato. Yan ang ganda. Damn. Look at that creation. Di rin kami masyadong nagtagal dyan So, inakyat ko lang yung lighthouse. Tapos, after nun, baba agad kami. Yung pagbaba, grabe, ang bilis lang namin. Siguro, less than 20 minutes nasa baba na kami. Kasi niratrat namin pababa. Grabe. Ang bilis lang namin pababa. Ang ganda. At hindi ko na rin siya na-videohan. So, after the Bote Lighthouse, dyan sa Bato, dito na kami sa Bato Church. So, this is sa bayan. Ito ay lumang-lumang church dito. I-post nyo na lang mamaya dun sa information ng church. Kasi ayoko baka magbigay ako ng mga wrong information dito. May information dyan kung ilang taon na ito, kung sino nag-build neto, ganyan. Pero look how peaceful. Ang ganda. Diba? Tapos, ang ganda niya sa personal, sinasabi ko sa inyo. Ang ganda. Ganda ng interior. Sayang nga lang nung pagpunta namin walang misa. Pero okay na rin. Pagpunta ko na-solo ko yung simbahan, walang tao. Pero sa side nito may mga nagpa-practice na mga bata. Kasi may school dyan sa malapit. So, sa side niyan, may mga nagpa-practice ng sayaw.
Yan yung palabas niya. Ayan. And ito yung sindihan ng kandila. Yung Bato Church. Isa din to sa mga magagandang church na nakita ko. So this is the information that I was telling you earlier. I-pause nyo na lang for information, tsaka i-ano nyo lang. I-zoom in. Zoom out. Zoom in, zoom out. Medyo nagtagal din ako dito for prayer, ganyan. Tapos, ang ganda kasi. And then, dapat nito, may pupuntahan pa kami after yung Maribina Falls. Kako dalawang falls na ako kahapon. Sabi ko, tama na. And, itong madadaanan namin next, this is the longest bridge here. This is the Bato Bridge. Diba? Ang ganda. And, may mga nakita din akong drone shots na may aerial view netong bridge na to. Kaya kung may may drone kayo, sulit na sulit ang drone nyo dito sa Catanduanes kasi sobrang ganda ng mga aerial shots, sa mga aerial views. Ganyan. Siguro kapag nakapag-ipon ako, bibili ako ng drone, tas babalikan ko to. Gusto ko tong balikan, itong Catanduanes. Aside from Catanduanes, gusto ko ding balikan yung Batanes. Kasi nung nagbatanes ako, tagal na nun. Tapos hindi pa masyadong uso yung mga videos, mga reels, ganyan, puro lang pictures. Kaya gusto kong balikan para i-recreate yung memories ba. Ayan. So, etong way na to, papunta na kami ng Verac. Ang check-in ko sa aking accommodation is at 2 p.m. Pero pumayag yung may-ari ng loft na pwedeng 12:30. So, ayun, ang bait nga eh. Sabi ko, sir, pwede po bang mag-early check-in? Tapos sabi niya, yes ma'am. So, yun. Ito na yung bayan sa Verac. Pupunta dapat kami ng souvenir shop tsaka museum, pero sarado siya. Ayan. Tapos, sabi ko, sir, diretso na lang tayo. So, this is the signage, yung Catanduanes. Tapos, ikot pa kami ng bayan kasi nagpahatid na ako dun sa accommodation. Tapos, nung paghatid niya sa akin ni Sir Joe sa accommodation ko, sabi nung may-ari, ma'am, nililinisan pa po. Pwede po bang balik na lang kayo after 30 minutes? Sabi ko, sige, good thing kasi ang ginawa namin, pumunta muna kami ng VTC dito sa Verac Town Center. Makikita nyo yan dito. So, this is how it looks like. Ito yung Verac Public Market. Diba? Dapat dumaan ako dyan eh. Dapat nagtingin-tingin ako. Kasi yan yung talaga. Kapag lokal na mga products, and then gusto mo talaga ma-experience yung local vibe, dyan ka sa public market. Huwag sa mga malls. So, this is the Verac Town Center. So, habang nag-aantay ako ng check-in, kumain muna kami doon ng lunch. And then, after lunch, nagpahatid na ako sa tricycle. So, yung trike ko dito is 20 pesos lang yung pamasahe papunta sa accommodation. Si Sir Joe, bumalik na siya ng Puraraan. Thank you again, Sir Joe, sa pag-tour sa akin for this day. Grabe, ang bait ni Sir. Tapos, hinatid pa talaga niya sa akin. Hinatid na kita, ma'am, sa accommodation mo. Sir, wag na po. So, ayan. Ito na yung accommodation ko, guys. So, this is sa Verac. Malapit siya sa DPWH. Hi, DPWH Catanduanes. So, yan. So, loft house siya. Papakita ko sa inyo. Sobrang sulit ang binayad ko dito. I think this was just around 1.3 or 1.4. Parang ganun per night. Tapos, solo ko yung lugar. I think this is good for 2 to 3 persons. So, dito sa baba, nandito yung yung receiving, nandun yung dining, tapos may CR din dyan, tapos may AC.
check nyo na lang sa Airbnb kasi sa Airbnb ko to binook eh. Ah, Ayan, and then akyat ka and dito na yung higaan mo. Na-maximize nila yung space. Ayan. And then I'll show you the toilet. Yung CR may hot and cold shower na rin. Ito yung toilet niya. Yan. Alam nyo ba, sabi ko, magpe-prepare lang ako and then lalabas ako after kasi gusto kong ikutin yung Verac. Pero ang ginawa ko, Diyos ko Lord, pagkahiga ko, paggising ko alas 11 na ng gabi, hindi na ako naka-recover. So, kinabukasan nun, flight ko na. Kaya, gusto ko talagang balikan ng Catanduanes kasi gusto kong ma-experience ulit. But thank you again sa panood ng aking part 2. Walang masyadong ganap. Again, to God be all the glory. Thank you. And see you next vlog.